Congratulations. Jessica, itong sinasakyan natin, medyo paandar din. No? Sasakyan ko at mga researcher natin sa zona. Dahil yung titingnan mo yung loob, parang bus, pero hindi rin siya ganun kalaki. Dahil yung exterior nito ay katulad din ng hari ng ating lansangan, yung jeepney. Ang tawag nila rito sa modified na sasakyan na ito, Grab Jeep. Narito ang paandar. Sa mga nagsasabing walang patutunguhan ang mga mahilig sa katetext at mga adik sa smartphone, bueno, mas high-tech na ang mundo ngayon. Sa kalabit lang ng touchscreen, pwede na mag-book ng biyahe sa kung saan-saan sa tulong ng mga mobile app tulad ng Grab. Abot kaya at ligtas. At kung hindi mo trip ang sumakay ng kotse, marami pang ibang mapagpipilian. Katulad ng Grab Jeep, isang modified at air-conditioned na jeepney na umiikot ngayon sa EDSA. Meron din daw Wi-Fi at TV. Bumibiyahe ito mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. At tulad ng pangkaraniwang jeepney, tiyempuhan ito at humihinto lang sa mga babaan at sakayan. 20 ang seating capacity nitong Grab Jeep at ang ruta nito mula EDSA North Avenue hanggang Magallanes. Sa ngayon, libre ito at ika-8 araw na ng operasyon nito. Sa nagdaang Panagbenga Festival, nagkaroon din ng Grab Horse. Mula alas 8 ng umaga hanggang tanghali at alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, libre nakasakay ang mga nakipista sa mga sikat na pasyalan tulad ng Wright Park, Mines View, The Mansion at Pacdal area. Nagkaroon din ng paandar na Grab Heli, isang pre-booking service para makasakay sa helicopter tuwing Biyernes at Sabado kada alas 4 ng hapon. Pwedeng mag-book mula Sabado hanggang Miyerkules. Ang bayad, 3,888 pesos para sa aerial tour ng Makati, Bonifacio Global City at Pasay. Inilunsad din ng Grab Bike. Ang gamit naman nito mga motorsiklo na for rent. Yun nga lang, hinarang ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Binabatikos ng ilang netizen ng LTFRB na mistulang kontrabida raw sa makabagong teknolohiya. Pero ayon sa ahensya, may tamang proseso dapat at wala raw dapat exempted dito. Yun ang nagiging problema kasi itong mga Grab at Uber o yung mga TNC, mag-a-announce sila ng service, no, na panibago nang hindi kinukonsulta sa LTFRB o sa DOTC. No? So kapag in-announce sila, magugulat na lang kami na oops, may Grab bike, may Grab jeep na hindi naman nagkakaroon ng coordination sa amin. So siyempre kami, LTFRB, regulatory body, no, kailangan namin pa-implement yung ano yung nasa department order. Ayon sa LTFRB Department Order 2015-011, kinikilala naman ng Grab at Uber bilang Transportation Network Companies o TNC. Ang mga sasakyan sa ilalim ng mga ride-sharing app na ito, tinatawag namang Transportation Network Vehicle Service. Kailangan nilang kumuha rin ng prangkisa pero pansamantala muna silang binibigyan ng Provisional Authority ng LTFRB. Dagdag naman ng LTFRB, kaisa raw sila sa hangarin na maghanap ng cost-efficient na solusyon para umunlad pa ang public transportation. Handa naman daw sila makipag-ugnayan para magamit ng madla ang ganitong mga teknolohiya. Palagay mo nang wala dito, then that is the time na we could talk to them, magkaroon tayo ng ano na, okay, etong service to, wala dito. So, mag-open up tayo ng bagong category. Okay. So Jessica, ito nga meron ding Wi-Fi sa loob ng Grab Jeep at meron ding TV. Ito lang yung ilang mga amenities dito at in the meantime, libre ang sumakay dito. Kailangan matsyempohan lang ito sa kahabaan ng EDSA. Balik sa'yo, Jessica. Alam mo, may problema tayo sa public transport, so makakatulong yan. Pero may problema rin tayo sa traffic. Isipin mo rin yung madadagdag na volume ng mga ganyan, no? Yung mga ride-sharing vehicles sa ating napakalimitado na ngang mga kalsada. Actually, binibigyan niya nito ng potential yung ating mga private vehicle na makatulong sa ating problema ng public transport. Ito nga yung ginagamit na vehicle service provider ng mga grupo tulad ng Grab at Uber. At yun nga, nagkakaroon din ng ganitong pagsilip na bakit yung mga ganitong mga private nabibigyan ng pagkakataon na bumiyahe ala taxi or ala jeep. So nagkakaroon ng konting debate ron, pero yun, may potential siyang makatulong din para maibsan yung ganitong ating problema sa traffic. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar.